Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman po si Len sa ating ika-23 days ng ating sharing ng devotion video. At pahinga na inyong lingkod and tayo ay magsimula na ng ating opening prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami pong muli upang mag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan para sa una higit sa aking mga amo, Panginoon, lalo na sa aking alaga, Panginoon, na bagamat hindi nila maiintindihan, Panginoon, ang aking pananalangin na ito para sa kanila, Panginoon. Ngunit alam ko po, Panginoon, that you are a healer, Lord God, at alam ko po na kahit hindi pa man sila tumatanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ay makikita sa kanila, Panginoon, ang kanilang kabutihan, Panginoon, sa akin bilang kanilang katulong, Panginoon, at sa lahat ng taong kanilang nakakasalamuha. Kaya I pray, Lord God, para sa healing ng buong pamilya nila dito, Panginoon, at upang maprotektahan din at maingatan ako bilang kanilang katulong dito sa bahay. At dalangin ko po ang lahat na may karamdaman, Panginoon, para sa kanilang kagalingan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang karunungan na nagmula sa inyo, Panginoon, para sa magiging pag-aaral namin na ito, Panginoon. At lagi namin idinadalangin, Panginoon, na ito ay magkaroon ng bisa, Panginoon, sa puso at sa pakikinig ng bawat makikinig nito, Panginoon, na nawa ay magdulot ito, Panginoon, ng pagbabago sa kanilang buhay, Panginoon. Hindi namin nakikita kung ano ang nangyayari sa kaibuturan ng kanilang puso at isip, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ninyo, Lord God. Ngunit hayaan namin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang kumilos sa kanila. Ikaw na nga, Panginoon, na maghari at madakila, Panginoon, at papuri at pasasalamat ay taging para sa inyo lamang. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa taging pangalan yung bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan, medyo may bara ng konti pa rin sa lalamunan, no? So, basahin natin sa Lucas 17:23, but sabi nga, by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ, we are healed. And magaling naman na to, minsan lang talaga may episode siya na gumaganyan-ganyan, para medyo paos, tas medyo may bara, pero it's okay, natatapos natin ang ating trabaho ng maayos. So, Lucas 17:23, may magsasabi sa inyo, naroon o narito, huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Binalaan ni Jesus una ang kanyang mga alagad na sa muli daw niyang pagbabalik ay maaaring maraming magpanggap na siya. Sasabihin nila o ipamamalita na nasa isang eksaktong lugar na ang Mesiyas o Kristo, pero hindi totoo. Kaya wag daw pupunta o agad maniniwala ang mga tao. Application, sa sobrang tagal ng naghihintay ng mga tao sa muling pagbabalik ni Jesus, kung sino-sino na ang mga lumalabas o umaangkin na sila ang anak ng Diyos. Subalit wag agad tayong maniniwala at suriin silang mabuti, dahil kung ordinaryo rin silang tao at gaya nating makasalanan, nagpapanggap lang sila. Huwag ding padadaya sa mga nabubuong imahe kung saan, dahil sinabi na nga ni Jesus, sa muling pagparito ay makikita sa langit ng lahat ng tao sa buong mundo. Kasama niya ang napakaraming anghel at kukunin o isasama ang mga karapat-dapat. So yun nga, alam niyo naman, madami na mga naging hula tungkol sa mga magiging end of the world. So, hindi natin masasabi kung end of the world ba ang mangyayari or yung episode lang na kung saan ay kukunin na nga ang mga tunay na ligtas at isasama sa kaharian ng Diyos. Di natin masisigurado kung may mga maiiwan pa na ligtas dito at magdadanas ng mga paghihirap or mga matinding pagdurusa dito sa mundo. But ayan, kung tayo, mahal natin ang ating mga kapamilya, kakilala, kaibigan, hanggat maaari, mahirap naman na, halimbawa, habang kinukuha tayo ng ating Panginoong Jesus at na mga anghel papunta sa kaharian nila sa langit, di ba? Na makikita mo yung mga mahal mo sa buhay na maiiwan, di ba? Kumbaga, parang iiyak ka na lang or sasabihin nila na, bakit hindi mo pinakilala sa amin si Jesus?
ayan tuloy, kami tuloy nagdudusa dito, 'di ba? Yung kumbaga syempre dahil sa damdamin nga yung ating tawag dito, kumbaga yung ating kaluluwa o espiritu yung malulungkot para sa mga maiiwan natin. 'Di ba? Kasi iiwanan na natin tong physical na katawan na natin na 'to, yung mabubulok 'to. Magbabalik 'to sa pagiging lupa or pataba sa mga halaman. So, ayun, sana hangga't hindi pa uli ang lahat, wag tayong agad-agad magpapaloko dahil alam naman natin na sa sobrang pag-iintay na nga ng mga tao, yung iba naiinip na, iba namatay na, nawala na, 'di ba? So, sabi nga, maging lang tayo, maging mapag-intay or matiyaga sa pag-iintay kasi darating at darating pa rin yan kung sa itinakdang oras o panahon ng ating Diyos. So, magagawa natin habang tayo ay nag-iintay, gawin natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos na tulungan natin, unang-una mga kapamilya natin, asawa, anak, mga magulang, kapatid, kaibigan, kakilala, na ipahayag natin sa kanila ang mabuting balita ng pagligtas na ating Panginoong Diyos para kung sakasakali man na hindi natin masasabi, maaaring bukas, sa mga susunod na araw, susunod na buwan, o susunod na taon, ay lagi tayong handa na kung dumating man ang pagkakataon na kunin tayo ng ating Panginoong Jesus at isama sa kanyang kaharian, ay walang maiiwan na mga mahal natin sa buhay at kakilala. Kumbaga, walang magiging pagsisisi na, ay sayang, hindi mo na ituro sa akin or hindi mo nasabi sa akin kung ano yung daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya para walang maging pagsisisi, walang maging pag-iyak or pagiging malungkot dahil hindi nakasama ang iyong kapamilya, is ayan ito ang tsansa natin para ipahayag sa kanila at ipaalam na may paraan pa para maligtas sila at makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ay ang magsisi sa kasalanan, tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ayan, yun nga yung, di ba, yung sinabi ko nung kahapon, na makamit man natin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Alam niyo, pinaka-best example dyan, kung alam niyo yung story ni excuse po. Kung alam niyo yung storya ni King Solomon, diba? Siya yung pinagkalooban ng Diyos ng sobrang katalinuhan, as in, walang makakapantay sa kanyang katalinuhan at galing. Napakarami niyang na-achieve sa buhay dahil sa talino na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Yaman, maraming asawa, mga anak, at lahat ng mga tao, pati mga hari sa iba't ibang mga lugar o reyna ay nagpupunta sa kanya para masabi niya yung lahat ng mga karunungan na meron siya at ipapabahagi niya rin yung mga karunungan or mga kayamanan na meron yung mga hari na yun para mapapunta sa kanya. So, nakita niya sa mundo na kahit makamit mo man ang lahat dito sa mundo, kasi sinubukan niya parehas mabuti at masama, magpakayaman o magpakatalino, pero sa bandang huli nasabi niya na wala ding parang wala ding kabuluhan ang lahat, 'di ba? Kasi maiiwanan din natin lahat yan kahit sobra maging mayaman ka dito, yung talagang lagi magkakaroon pa rin ng puwang para sa puso mo na masasabi mo, meron na nga ako ng lahat ng bagay na to, nakamit at napuntahan ko na ang lahat, pero parang may hinahanap pa rin yung puso mo at pagkatao at walang ibang makakapuno dun sa puwang na yun sa iyong puso at sa iyong pagkatao kundi ating Panginoong Yesus. At talagang hindi naman sa sinasabing ipipilit, pero hindi kami magsasawa na ipahayag sa inyo na walang ibang daan patungo sa kaligtasan kundi sa ating Panginoong Yesus lang. Kaya kung di ka pa nananampalataya, di mo pa kilala na mabuti ating Panginoong Yesus, sa ating nagiging pag-aaral na ito at mga nababasa natin sa Biblia is mas maipapakilala na ating Panginoong Diyos Ama ay gaya ng isang magulang na tatanggapin ka sa lahat ng iyong pagkakamali, sa lahat ng iyong nagawang kasalanan, at hindi siya manunumbat.
tanging ang iniaalok lang niya na libreng kaligtasan, habang libre pa ito, dahil kapag bigla nang bumalik ang ating Panginoong Yesus, wala na tayong second chance, 'di ba? Kumbaga, parang kagaya sa nangyari ng mga kay Noe, 'di ba? Na nung bumagyo na, ang pamilya lang nila ang naligtas kasi yung mga sinabihan niya na, oh, sumama na kayo sa amin pagsakay dito sa arko or sa barko. Pinagtawanan lang siya, hindi sumama. Akala nila maliligtas sila pag umakyat sila sa bundok. Wala ngang natira kahit ano. Ikaw ba naman ang 40 days or mahigit isang buwan na umulan na walang tigil. Di, kahit lahat ng bundok natabunan ng tubig. So, naanod talaga lahat, walang natira. So, habang hindi pa huli ang lahat, ayan, tanggapin ng ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, at nawa ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay na ang mai-apply natin ay ang pag-ibig, pagpapatawad, kapayapaan at pag-asa. Na kahit ano man ang ating pinagdadaanan, mapagtatagumpayan natin yan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So, hanggang dyan na lang po tayo po ay mag-closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, upang aming makilatis, Panginoon, kung ang mga nagpapahayag sa amin, Panginoon, aming mga napapakinggan, Panginoon, ay tunay na nagmumula sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na huwag kaming madaya ni naman, Panginoon, na hindi mawala ang aming concentration at pagtitiwala sa inyo, Panginoon, at sa inyong anak na si Jesus na walang ibang tanging daan patungo sa katotohanan at pagpunta sa inyong kaharian, Panginoon, kundi sa pamamagitan lamang ng inyong anak na si Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan para sa katawan ng bawat isa, Panginoon, at nawa ipagkalooban niyo pa po ng buhay at hininga para sa araw ng bukas, para sa aming mga dapat gawin, Panginoon. Ikaw po pa nawa, Panginoon, na maghari sa puso at buhay at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas mailapit sa mga kakilala namin, Panginoon, na makikilala, Panginoon, na hindi pa tumatanggap at kumikilala sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, sapagkat alam po namin, Panginoon, na nalalapit na muli niyang pagparito, Panginoon, upang isama at kunin ang mga maliligtas. Kaya, Panginoon, kayo po nawa ang gumabay sa amin sa mga tamang tao na dapat naming makasama, makilala at makausap. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong Panginoong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po. God bless sa lahat.